Mga kababayan, kamusta po muli? Ang inyong lingkod po, si Kamanong po, nagbabalik po para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo, mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Ito po, pinalabas po ni Yusek Castro mga tambay, ang video po ni Bonget na tinatawag po na bangag ng kanyang ate na si Senadora Amy Marcos ay buhay na buhay po. At yung nagsasabi raw po na siya po'y pinapatay na para daw po doon sa gustong ipalit sa kanya ay malabo pa kayo sa sabaw ng pusit. Buhay na buhay pa raw po ang tinatawag na bangag at bonget ng kanyang ate, mga kababayan. Ito po ang pinalabas po ni Yusek Castro na buhay po at malabo pa sa sabaw ng pusit na mapalitan pa siya o mapalitan siya sa kapangyarihan. At syempre po, nagdiriwang pa po sila, mga kababayan, lalo po ang mga nagpakatuta umano at ang mga buhaya umano ay nagdiriwang po dahil buhay na buhay pa po si Bonget na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Pakinggan po natin itong video at komentuhan po natin. Sir, good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. I was connected then. What happened was apparently, and I know I have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who have, I have to admit, very old. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay mo na? No? Yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa atin, pero paano naman gagawin yun, ang daming trabaho. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Okay mo masyadong excited dahil it's not a life-threatening condition. So, sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala, nandun kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, mag-alala. Siyempre, sinasabi po ni Yusek, wag muna raw sila mag-alala. Tuloy ang ligaya, mga kabayan. Tuloy ang ligaya. At siyempre po, lahat ay masaya. Mga kabayan, lahat po sila ay masaya. Pati po ang men in uniform ay masaya po dahil buhay na buhay po ang Commander-in-Chief. Huwag muna kayong umasa. Nakita po natin, napakakapal. So sobra po yata ang foundation ng Pangulo. Sobra po ang makeup, napakakapal po yata ng makeup, mga kabayan. At talagang lakasan mo ang loob mo, Bonget na tinatawag na bangag na kanyang ate. Na katulad po niyan, malulungkot po si Yusek Castro pagka kayo po ay nawala. Lagi natin sinasabi dahil po yan ay dati yung kritiko. Ngayon po ay naghihimod na po sa inyo umano dahil po daw sa pakinabang umano. Kaya po isa po yan sa nananalangin na wag po kayong pagpahingahin dahil madidisgrasya po. Kasama po yata siya. At pati po ang mga buhaya. Lagi po natin sinasabi, mga kabayan, unang mag-iiyakan ang mga buhaya umano at ang mga nagpakatuta dahil ang pakinabang ay mapuputol at baka karamihan pa ay mapunta sa kulungan kasama si Bong Revilla umano. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya yan po, mga kabayan, ang pinalabas po ni Auntie Claire ay malakas na malakas at siyempre yung daw naramdaman ng Pangulo ay dala lang daw po ng katandaan niya. Hindi kaya dala ng bisyo. At talagang mapapailing ka na lang dahil nagkakasakit ang Pangulo dahil daw po sa napakasipag. Working hard, mga tambay. Napakasipag daw po ni Bonget, mga tambay, magtrabaho. Kaya nga po, sa sobrang kasipagan, ay napakarami pong nananalangin. Katulad po ang wish ni Cara David na maubos na raw po ang mga magnanakaw at isama na natin pati gumagamit ng pulburon. Ay isama na rin po natin doon po sa wish
ni Cara David. Hindi kaya sana nakuha na ng nakuha na ng buhok. Nasa ospital na rin eh. Hindi po ba? Para po ma-test na rin kung talagang positive at negative doon sa sinasabi ni Senadora Amy Marcos. Hindi po ba? Wala kayang naglakas loob ng mga doktor? Nakuha na ng buhok. Ito po si Bonget na tinatawag ng bangag. Para matapos na po yung issue, ano? Para matapos na rin po yung issue nung pulburon issue. Kaya lang, manganganib naman ang buhay ng doktor at nurse pag kinuhanan po ng buhok si Bonget at si Bangag. Hindi po ba? Darating naman po ang araw at lalabas naman po talaga yan. Wala naman pong lihim at baho na pagdating po ng tamang panahon ay maitatanggi pa nila yan at hindi lalabas yan. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya po, mga kababayan, si Bonget at si Bangag na tinatawag ay buhay na buhay at huwag daw po mag-alala dahil siya ay malakas pa, mga kababayan. At syempre, hindi naman po yan ipag-aadya, mga kababayan, na siya po ay matsugi ayon po sa kanila, mga kababayan. Pero sinasabi natin, wala pong makapagsasabi ng buhay po natin. Kahit po si Bonget, kahit po si Auntie Claire, pag dumating na ang katapusan natin, kahit anong sabihin mo na ikaw ay malakas, maayos pa, bigla ka na lang pipikit at wala nang hininga. Yan ang wag na wag sanang mangyari sa ngayon. Dahil kung mangyayari yan, ang pagpikit at pagpigil ng hininga, patay kang bata ka. Maraming luluha. Uulitin natin, maraming iiyak na mga tuta at buhaya sa Pilipinas umano. Hindi po ba? Kaya po, mga kabayan, tuloy-tuloy po ang ligaya. Mga kabayan, masayang-masaya po si Auntie Claire, mga kababayan, dahil ang kanyang amo ay malakas na malakas pa. Talagang pinagsalita po at tuloy-tuloy daw po ang trabaho. Mga kababayan, tuloy-tuloy ang trabaho. Kaya good luck na lang po sa inyo. Talagang ganun po ang buhay, mga kababayan. Hindi pa oras. Hindi pa oras po kasi ni Bonget na tinatawag na bangag. Siyempre po, pag sana po, yung sinasabi natin madalas, sana po yung panahon ay dumating na sila naman po ang pinasasagot sa napakarami pong issue ng korupsyon at lalong-lalo po yung ginawa nilang kidnapping daw po sa dating Pangulong Duterte. Gusto po natin makita po siya na binubuno po niya ang napakarami pong issue, lalong-lalo po ang korupsyon. At gusto po natin maibalik kung talagang totoo na sila po'y nagnakaw, ay maibalik din po sa mga Pilipino ang mga pinagnanakaw nila. Di po ba? Masarap po makita yan na nililitis yung tao na pinagbibintangan na lahing magnanakaw daw po umano. Hindi po ba? Yan po, mabuhay po kayo. Tinatawag na Bonget at Bangag ng kanyang ate, mabuhay po kayo hanggang gusto nyo. Dahil po yan ay sa inyo. Ngayon, ang pwede lang pong kumuha niyan at walang makapagsasabi ay ang makapangyarihan sa ating lahat, ang ating Panginoon Diyos, mga kababayan. Kaya nga po sinasabi nga po ng mga Pilipino natin, maiksi lang ang buhay. Bonget, Bangag, Auntie Claire, maiksi lang po ang buhay. Bakit hindi nyo pang gawin tama ang maiksing buhay? At ang kayamanan, ginto, lahat yan ay hindi mo naman madadala kung saan ka man pupunta. Hindi po ba? Kaya nga po napakasarap po kung ikaw ay lingkod bayan, gumawa ka ng tama at hindi ka makakalimutan ng buong Pilipino at ng sambayan ng Pilipino. Hindi ka makakalimutan ng Pilipino. Pag maganda ang ginawa mo, tinanim mo. Hindi po ba? Nakita nyo po yung nangyayari po sa mga Duterte kahit wala pong suporta ng mainstream media umano.
Pero yung masang Pilipino ang sumusuporta at nagdarasal. Hindi po ba? Dito po ba kay Bongit na tinatawag na bangag? Pag wala na po ba sa kapangyarihan ito, mangyayari po pa ba sa kanya yung pagmamahal ng masang Pilipino? Sa kanya kung wala siya sa kapangyarihan? Mga kababayan, ano po ba ang itinanim niya? Kailangan kasi magtanim ka. Maiksi lang ang buhay. Pagandahin mo ang iyong legasiya. Kaya nga lang po ang nangyari, iba po ang nangyari sa expected natin. Napakarami pong panghinayang at ang nangyari po ay budol at kasinungalingan ang pinalit sa napakagandang pangako, promises nung siya po'y kumakandidato. Sa loob lang na mahigit 3 taon ay lahat po ay nabali. Nawala na po lahat ang kanyang mga pinangako na ikukontinue niya ang magandang nasimulan at yung sinasabing build, better, more. At wawakasan niya ang grupo na salot sa bansa. Hindi po ba ang mga makakaliwa, ang mga pulbron, at ang mga smuggler, at ang mga korap ay kasama niya sa pinangako. Pero ang nangyari, napako lahat at ang minalas ang mga Pilipino. Ang ipinalit, isang damukal na issue na korupsyon, bagsak na ekonomiya, bagsak na piso, kahirapan, nagmamahalang bilihin. Yan ang napala ni Juan de la Cruz sa napakahusay mambudol umano. Mga kababayan. Yan po mga kababayan, buhay na buhay po. Buhay na buhay po si Bongit mga tambay. Tinatawag na Bongit ng kanyang ate. Maraming salamat po mga kababayan. Sa mga nakagusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At siyempre po mga kababayan, sa mga nagbibigay po ng tulong, thank you po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Kingston ng Hong Kong, kay Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Annie Jo, ako si Pilam, Gayat Shena, Balance Vision TV. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po, lalo po sa inyo po mga paggawa. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At siyempre po yung dasal at panalangin po natin para po sa ating buong sambayanan, sa ating lahat po, at sa pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulo na madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at mailigtas po tayong lahat sa kapahamakan. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo mga kababayan. God bless po. Ingat po. Tis lang po tayo. Bye-bye.